Marami ang pwedeng magbago sa loob lamang ng ilang taon. Pero may ilan pa ring nananatili kahit lumipas pa ang mahabang panahon. Ang haba nun, ha? Ang bilis ng panahon, ang bilis natin. Ito ang pinatunayan ng longest-running morning show ng Pilipinas, ang Unang Hirit. Good morning! Luzon, Visayas, Mindanao. At sa 25 taon nila sa telebisyon, higit pa sa trabaho ang tingin nila sa araw-araw nilang paggising ng maaga. So, every year meron po kami mga basic na mga serbisyo. Dahil ang pagbibigay ng tamang balita na may kasama ring tawa at mga halakhak, mas itinuturing nilang serbisyo at paglilingkod para sa kanilang mga manonood. Panoorin po natin ito! At kapag masaya kang araw sa iyong ginagawa, tila hindi mo na mapapansin ang oras dahil ang Unang Hirit 25 taon na nating kasalo tuwing umaga. Parang masasabi mong kalahati ng buhay ko. Unang Hirit. Unang Hirit. It's strange. Parang talaga it's quarter of a century when you think about it. Okay! Mga igat, Taong 1999 nang unang sumahimpapawid ang Unang Hirit sa telebisyon. Dapat bang magdala ng baril ang mga Santa Caps? Una-una sa tiyan, medyo hawig, pero hanggang doon lang sana. Isa sa mga original o OG hosts ng programa, si Igan Arnold Clavio. Mamaya maghihiritan pa tayo, magbabalik po ang Unang Hirit! Balikan natin yung first time na inoffer sa iyo yung itong programang ito. Kasi bago yon, you were a hard-hitting journalist. Talagang nasa labas, field, Brigada 7, ganyan. Nagraradyo ka. Tapos biglang light, morning show. Nawirduhan ka ba nung Hindi naman, kasi yun din ang style ko sa pagre-report eh. Sinahaluan ko magkasama pa tayo sa emergency, ano ba? Emergency. Oo. Pero pagdating sa DCWB, pag Mabiro ka eh. komentaryo, sinasamahan ko siya. Kasi parang, ang ano ko, Carino brutal yun eh. Yung bang matatawa ka na hindi mo alam ikaw na pala yung... Kasi di ba mas natatandaan natin yung bagay na napapatawa tayo, napasaya tayo. Correct. Kesa sa ibang bagay. So yun nakita kong parang paraan para maibigay ko yung mensahe ko sa tao. Ako hindi ko pa rin pagpapalit ang designer ko. Pero sa aming mga viewers, parang refreshing yun. Kasi sanay kami talagang nakikita ka na nasa field. Ako naman, Arnold Clavio, ganyan. Tapos biglang nagpapatawa ka kasi may lighter side talaga si Igan. Yun yung natutunan ko sa radio kasi. Walang oras doon na dapat dull moment, sinasabi nila. Dahil dito, lalo na maaga kami. Biyaya raw niyang maituturing ang pagiging bahagi ng Unang Hirit. Dito na, iba't iba naming food trip ni Anjo. Tara, kain na kayo sa amin, sa Tondo! Ay, hindi ko na binitawan. Dahil pag may mga ganong opportunity, ang dating sa akin is nagtitiwala sa'yo at kailangan may patunayan ka, di ba? So, tinanggap ko agad yun. So it was not an adjustment for you? Hindi eh. Hindi. Ang sa akin, blessing pa nga yun eh. At gustong-gusto kong gawin dahil nung time na yun, matagal na ako sa industriya, pero wala pa ako sa TV. So nung dumating ito, sabi ko, it's about time. Parang yun na yung magiging ano mo eh, parang gift sa'yo, reward mo sa sarili mo na sa matagal na panahon. Nagsimula kasi ako 1987 eh. So dumating ang Unang Hirit eh, 1999. 1999. So halos enough time na para bang umakyat ka naman ng level. Bagamat walang kategoryang super typhoon ng Pag-asa, Sa kabila ng mga ngiti at tawa sa umaga, alam niyang malaking responsibilidad ang maging alarm clock ng bayan. Nila ko Gina, Monday pa lang. Kasi yun nga, iseset mo yung tone mo na dapat alam nila, may pasok ba? Traffic ba? Tapos, syempre, pipilitin mo na maging buhay yung show na hindi nila alam na ikaw pala ay kulang na sa tulog, may ginawa ka rin previous dahil sa mga coverage din. Kaya regular yung pagsasabi namin ng oras, regular yung pagsasabi namin na traffic sa ganitong lugar. Regular yung parang pagbibigay mo ng impormasyon para handa na sila bago lumabas ng bahay. So, ang daming source of information na totoo. Na hindi mo maliligaw yung publiko. Kaya, napakasarap na responsibilidad yun na sa umpisa pa lang, ikaw na yung, hoy, pakinggan mo to. Hoy, ito mangyayari ngayon. Sarap, Serbisyo. Serbisyo. Ang sarap na
alam mong ang nakikinig, nanonood sa'yo ay milyon-milyon. Ang sarap talaga. But it also took a toll on your health. It's parang reality check. Tinapik ako. Magsi-60 na ako next year. Eto nga, nung nangyari yun, yung mga doktor na tumingin sa akin is unang hirit fans din. So alam nila, for 25 years, napapanood nila at napapanood din nila ako saksi. So for 25 years or so, mga 20 years, 25 ganyan, ang tulog ko lang ay 2 to 3 hours. Hindi ko na, Igan! hindi ko na, Delikado yes, yun! hindi ko, Dalawang oras lang ang tulog 2 to 3 hours. Kasi di ba matatapos ang saksi ng bago mag-midnight, hindi ka pa agad makakatulog nun kasi mataas pa adrenaline mo nun. So, dinidisiplina ko yung sarili ko na by 1 a.m. makatulog na ako. Pero gigising ka na ulit. Gigisingin nila ako ng 4:30. So, minsan makakatulog ka 2 a.m. So, dire-diretso na yun. So, for so long, ganon. And, inabot na yung edad ko. Akala ko bata pa ako eh. So, inabot na yung edad na sabi ng doktor, may isa kang hindi nabantayan na walang gamot, walang cure. Ano po yun? Edad. Igan, matanda ka na. And dito sa unang hirit, hindi mo mararamdamang matanda ka na. Lalo na pag may mga bago ang kasamang bata rito. Pero sa halip na tumigil sa pagtatrabaho, naging inspirasyon pa ito ni Igan para ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang mamamahayag. Mahirap yun sa ospital ka lang nakaganyan ka. Sa bahay, hindi pa ako nakakalakad talaga nun. So, dun sa rehabilitation tsaka therapy period ko, mindset ko na kailangan paikliin ko yun. So, in 3 months, naging matagumpay ako doon. Kaya agad kasi gusto mo talagang gusto bumalik. Ko talaga. Iba yung serbisyong, tsaka yung mga nagdasal. Yeah. Gusto kong bigyan ng pagkakataong pasalamatan yun. Ang nangyaring medical emergency kay Igan nagsilbi ring aral sa mga tao sa kanyang paligid. At ang isa sa mga naipamana ko, ayan, may BP station na kami ngayon. Kahit sino pwedeng magpa-blood pressure. No kidding! Andyan, nasa labas. Hindi nga talaga! So, check ako pagpadating ko, check ako pag-uwi. Tapos, in the middle of that, pati lahat dito, mga cameraman, mga staff, nagpapacheck din sila. A healthier, unang hirit. Kaya nga nagkaroon din ng UH clinic segment kami. Gaya ni Igan, since day 1 ng unang hirit, naroon na si Suzy Abrera. Nag-umpisa siya sa dating programang Mornings at GMA. Lamig pa naman ngayon. Hanggang sa kinuha na siya bilang main host ng unang hirit. Natatandaan mo pa ba yung unang beses na kinuha ka for unang hirit? Kasi natatandaan ko prior to being on GMA, 'di ba? Sporty ka. Oo, game plan. English ka kaya. Ano ba? Yung cameraman namin yan, si Nene eh. Hoy, English ka. Englishera to. English. As in, sabi sa akin ni Bejones, marunong ka ba mag-Tagalog? Oo naman. Sabi niya, kasi but game plan is in English? Sabi ko, yes, because it's an English show. So, syempre nag-i-English ako. Pero deep inside, Tagalog talaga yung pagkatao ko. So, ang una kong job dito sa GMA ay newscaster sa Mornings at GMA. Unang hirit din ang naging saksi sa mga importanteng bahagi ng buhay ni Mars Suzy. Malaki ang pinagbago na rin ang buhay mo because of unang hirit. Oo. As in, kinalakihan ko na to. Dito na ako nag-mature, dito na ako tumanda. As in, kaya it's a family to me. Yung mga anak namin, nasa college na ngayon. Samantalang dati, when we were starting out, I was single, got married on the show, had my first, second, and third baby on the show. As in, ganun. Hanggat sa naging kumpare na kaming lahat. Hanggat sa mga anak namin nasa college na karamihan. It's amazing. What a journey. Ang mahabang pila na ng ating mga kababayan. Ano po yung mga bit-bit nyo dito? I think kasi that's, well, the reason why we do this is to serve the people who watch us. Of course, unfortunately, may limitations din kami. So, kunwari, isa tong buong barangay na 1,000 ang tao, hindi din naman 1,000 yung pwede namin mapagbigyan. But we do our best to reach them when they need us. And they feel so grateful kasi, sabi ko nga, minsan I think, ano ba yung service ko dito? Pero kahit anong kalunos-lunos na sitwasyon na meron sila, inuuna nila yung nagpapapicture. May mga charge ang cellphone. Mag-picture talaga. At tapos naisip ko, ito na yung part ng happiness na pwede naming maibigay sa kanila. Kaya I take that as part of my service to them. Kasi hindi naman kailangan big thing yung pagtulong. Pwede namang small things. The little things matter. Pakising sa umaga, iba ko
Sa lagpas 2 dekada ng unang hirit, marami rin ang nabigyan ng break para maging host at news reporter. Lalangoy o lulutang ako dito sa Dead Sea. Isa na rito si Rhea Santos. Nagsimula ako sa unang hirit, year 2000. I remember July 1, 2000. Yan ang unang-unang araw ko sa unang hirit bilang segment producer. Maraming grabe kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang Yun ang unang trabaho ko talaga sa unang hirit, behind the camera, segment tungkol sa, naalala ko ang Beauty Patrol, ang La Mierda, yung mga fashion tips na yan. Ako yung go-to person nila kapag ka Beauty Patrol o kaya ano ba yung mga latest happenings, so events na dapat puntahan ng unang hirit. So doon talaga ako nagsimula. Ito nga, parang na yung Holy Land. Hindi ko makakalimutan yon tuwing Semana Santa talaga, parang ako yung go-to person nila sa mga, kumbaga sa bisita sa simbahan, kota na ako. Pero yung Holy Land talaga yung one of my biggest coverages na nalibot namin ng Holy Land at naipahitid namin yung istorya ni Jesus sa manonood dito sa Pilipinas. Wow! Akala ko party today. Ang pinaka namimiss daw ni Rhea sa dating tahanan, ang kanilang totoong pagkakaibigan. Alam mo yung tambay lang, yung dapat nagtatrabaho kami pero hindi. Yung tumatambay lang in between segments, nakikipagkwentuhan ka, anong update sa buhay mo, kamusta na yung mga anak mo, anong plano mo ngayon. I think kaya naging solido yung samahan kasi hindi lang siya professional, hindi lang kami trabaho. Off-cam, nagkakamustahan, we talk about each other. Tsaka yung sincero, anong problema mo, ito pinagdadaanan ko. Nagbago na dahil nag-ibang bansa ako, pero nandun pa rin. Igan, kamusta na? Susan, I miss you. Ganyan. So, namimiss ko yung kasama ko sila. Abiso sa mga motorista, may adjustment po sa... Tulad ni Rhea, sa unang hirit din nagsimula ang karera ni Ivan Mayrina. Madaling tandaan, unang-una year 2000. At ang pagsisimula ko sa unang hirit, siya ding pagsisimula ko sa career sa TV at sa GMA. Dito ang entry point ko sa GMA at sa TV career ko. Na-invite ako ng dati kong kakilala sa UP College of Masco. Sabi niya, uy, naghahanap kami ng ganito. Gusto mo i-try? Sabi ko, why not? And then, tinry ko. Ayun, pumasok ako sa unang hirit as a segment host / producer ng sports and travel. So ayun na, dire-diretso na. At alam niyo bang minsan na rin akong naging bahagi ng programang ito? Okay, magbabalik po morning sa GMA. Alam mo bang natatandaan ko pa yung audition natin? Yes, apat tayo. Apat tayo. Ikaw, ako, Lynching, Bernadette Sembrano. Perfect! Tapos, ang nakuha, si Suzy. Nakuha rin naman ako, pero sa labas ako. Nakuha Segment ka, segment. Oo, binigyan nila ako ng segment sa mga barangay. Para sabi ko, oo nga, pang barangay talaga ako eh. Barangay beauty Na eventually, lahat naman kami ay nagbarangay na rin dito. Correct. Oh, hey guys! Pinakakilalang festival. Nagsimula ako 25 years ago. When the show started, siguro they were already in by mga 3 months running na sila or more than that. Basta not more than half a year. They were already running. Okay, meron ng unang hirit. Nagkaroon ng, one of their hosts had to take a leave. So si Neil, who was a producer at that time, asked me to pinch hit ako. Nag-pinch hit ako for a few days, and then after that, tuloy-tuloy na. Sabi niya, okay, just host ka na. Alright, thanks! Ang natatandaan ko kasi parang lagi akong nagre-remote for pag may mga bagyo, may mga baha. Yun ang natatandaan ko kung paano ako nagsimula sa unang hirit. And 15 years ago na yon. So hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Ganun pa rin naman, wala pa rin naman nababago. Nagbabalita at nagbibigay tayo ng mga serbisyo sa mga kababayan natin, especially sa mga panahon ng kalamidad kung saan kailangan ng tulong ng marami nating mga kapuso. Napunta ako sa unang hirit dahil may nag-chat sa akin na isang boss dito sa GMA. Sabi niya sa akin kung gusto ko mag-audition para sa isang sports segment. At sa gulat ako, yung pinag-audition ko pala ay para sa isang weather presenter. Doon ako nagsimula talaga. At syempre, maswerte tayo dahil napili tayo ng unang hirit na bata pa lang ako, sobrang pinapanood ko na araw-araw. I had the privilege and opportunity na magamit yung airtime ng unang hirit para makapag-promote at syempre, ma-introduce yung bagong show ng GTV. And after that,
naging parte na rin ako, na-extend ko na rin yung mga food adventures natin sa mga mas maaga nating kapuso na nagigising and makapagpakita yung ibang side ng food culture ng mga Pilipino. Sabi ko nga, parang ang hirap nung ganitong trabaho kasi ang aga pa lagi magigising, di ba? Sobrang night owl ako. So, kabaliktaran ng nangyaring lahat. Hindi ko inaasahan na mariregular ako, pero talagang nung sinabi nila sa akin yon, sobrang saya ko. Syempre, ito yung longest running morning show dito sa Pilipinas, di ba? I was just supposed to be a guest for a couple of days, pero ayun, nagkaroon ng opportunity to be part of the show, semi-regular host of the show, which was the UH Funliners. Tapos, ayun, eventually nag-grow. It grew into something bigger, and now I can proudly say that I'm part of UH Barkada. Good morning, mga Mars! Good morning, dyan sa studio! Hindi lang pagkakaibigan ang nabuo sa UH Barkada dahil ang kanilang on-screen lambingan, aba, nauwi sa totohanan. Ba't ka nandito? Sino nga bang makalilimot sa love story ni na Juancho Trevino at Joy Spring o kilala natin bilang Juan Choice? Ng mga tao sa UH, from the hosts to the people working behind the camera, they know it. Tinulungan nila ako. Kasi ako during that time when Joyce guested, matagal ko na siyang crush. And when she signed up for Unang Hirit, sinasabi ko na sa kanila, i-guest nyo si Joyce. And they helped me out with it. Gina-guess nila, she said yes. And then after noon, nagkaroon kami ng chemistry. Doon kami nagkaligawan and the rest is history. And they were all talking about Juancho. But funny enough, yung first episode namin together ni Juancho was actually a Halloween special of Unang Hirit. Yun yung first time na nagkasama kami sa Unang Hirit. And ang costume namin ay Chucky and Bride of Chucky. So yung first photo namin sa first ever episode namin of Unang Hirit together, naka-bride ako na outfit, tapos siya si Chucky, tapos naka-holding hands kami. Doon nag-umpisa yung hinashtag ko ng One Choice. Joyce, alam mo ba ang favorite color ko na ngayon ay pink? Bakit? Kasi kahit anong suotin mo, yun na ang favorite color ko. Kasi you're pink for me. Oh, yes! No? And every day we would travel together or we would see each other dun sa mga places where we would travel to for Unang Hirit. And lagi kami nakakapag-usap dahil doon. So, I think that's how we got developed so quickly. Hindi lang buhay ng host ang nabago ng programang ito dahil malaki rin ang naging impluwensya nila sa buhay ng mga manonood. Gaya na lamang ng 33 taong gulang na si JR na maituturing nilang #1 fan ng Unang Hirit. Correct. Meron kayong mga fans, like itong si JR. Oh my gosh. Na parang anak nyo na daw. The #1 fan. As in. Tinetext ka rin ba niya? Oo naman. Tinetext ka rin ba niya? Hindi ako. Malapit na. Dahil finiture mo kami. Part ka na ng UH family. Talagang, yes, naging bahagi na. And you go out of your way to meet these people. Si JR. JR. Lagi, kasi kunyari, meron kaming pa-contest sa bata, di ba? Lalo na pag bakasyon. O, nasa linya natin, nanalo. JR! Gayon. Hanggang sa napansin ko pa, parang lagi na lang JR. Isang nananalo. So, dumating yung time na pumunta siya rito. At sabi ko, nakapagpatayo ka na ng sari-sari store. Tawa ng tawa. 8 taong gulang pa lamang si JR, nakasubaybay na siya sa paborito niyang morning show. Kwento niya, lagi siyang nakatutok noon sa game segments ng programa. Sala ko ng sali hanggang naging close ko na lahat ng host. At yun, sabi nila, wag na daw ako sumali kasi magaling na daw ako. Lagi na lang daw ako nananalo. Kung meron mang taong nakapagdokumento ng ebolusyon ng Unang Hirit, aba, si JR na daw yun. Dahil kompleto rin siya ng pictures kasama ang mga host mula pa noong 1999. Ito yung unang punta ko sa unang studio. Lumapit lang kay Ate Susie para magpa-picture noon. Ito si Ate Mickey, Ryan. Tinaas yung kamay ko. Ito si Kuya Eagle. Nasa kantin siya noon, nakita ko. Nagpa-picture din kami. Si Kuya Hans na ngayon may contact pa rin kami.
Yun yung naging hobby ko. Para makita ko yung paglaki ko, makikita ng mga host noon at saka ngayon. Higit pa sa pakikisalamuha sa unang hirit host ang ipinagpapasalamat ni JR. Dahil noong minsang mangailangan siya ng tulong, hindi nag-alinlangang sumaklolo sa kanya ang mga itinuturing niyang pangalawang magulang. Si Mama nagka-COVID noon. Nalungkot kami. So isang tawag ko na sa kanila. Siya agad sila. Si tatay, na-stroke. Tinulungan kami. More good health and more power sa kanila lahat. Lalo na kay Kuya Arnold. Hindi ko titigilan ang pag-suporta sa unahin kasi mahal ko ang mga taga-unahin host. Love ko sila. Maraming salamat sa lahat ng tulong sa amin. Mula raw nang lumipat sila ng Bataan 4 na taon na ang nakararaan, hindi na raw nakadalaw si JR sa studio ng unang hirit. Miss na raw niya ang kanyang UH barkada. Kaya naman sa 25th anniversary ng programa, muli naming isinama sa unang hirit studio si JR. Batangas. Kamusta na? Oo nga. Hi, JR! Kamusta na, JR? Galing saan? Galing ka sa bahay? Sa Botolan po. Sa Bales? Opo. Pumayat ka? Tumangkad? Tumangkad pero pumayat. Mama na si JR. Nandito ka. Guard! Guard! Nandito na si JR. Papapirma mo? Opo. Welcome back. Ayan, Susie! Ayan pala si Susie. Pinuntahan ko. Ang kasama siya. Sa Bulacan? Bulacan ba? Sa Bales, Kuya. Botolan. Ano? Kumusta? Oh my God. I love it. 1999! Wow! Si Ryan. Papa. Oh my gosh! Pero Isa lamang si JR sa milyon-milyong buhay na naabot at natulungan ng unang hirit. Hindi natatapos sa pagbibigay aliw ang kanilang misyon dahil minsan din silang naging tulay sa pag-abot ng pangarap ng ilan nilang taga-subaybay. Ako po si Cara David, ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.